Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon. Ako nga po pala si Pastor Sinang Dolores. Nagpapastor po dito po sa Tungib, Buenavista, Marinduque. Sa pamumuno po ng aming District Supervisor, Ma'am Bibi Masarido Quijada. Salamat po sa Diyos. At bago po tayo magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay at bago manalangin, tayo po ay umawit sa Panginoon. Awit po tayo sa Diyos. Kay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, ang kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin, ang kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, ang kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, ang kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman, kay gandang alalahanin, ang kabutihan ng Diyos. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul and healed my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember the goodness of God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin kayo aming Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Kayo ay tapat, kayo ay mabuting Diyos, kayo ay hindi nagkulang sa amin, Panginoon. Salamat muli, Panginoon, sa umagang ito, na muli kami po ay magbubulay-bulay ng inyo pong mga salita. Ang dalangin po namin, Panginoon, ngayong pong umagang ito, sakapan po ninyo ito ng inyong kapangyarihan, Panginoon, at palagi kaming manatili sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa bawat mga nakikinig ngayong umaga, sa nanonood ng FB Live na ito, Lord. Salamat sa inyo sapagkat ito'y instrumento upang maabot ng inyong pong mga salita ang iba't ibang dako, Panginoon, ng mundong ito. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat mayroong ganitong mga programa na ginagamit ninyo, Panginoon, upang maabot ng inyong mga salita, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng buong daigdig. Panginoon, salamat sa inyo. Kami po ay lubos na nagpupuri ng pasalamat. Kaya naman, Panginoon, sa oras na ito, tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy po namin maunawa ng inyong pong mga salita na siyang magbibigay hamon, katatagan, Panginoon, sa aming buhay paglilingkod na ito. Alam po namin, Panginoon, at nakakaranas kami, Panginoon, ng iba't ibang mga trials, Panginoon, sa buhay. Pero nariyan kayo, Panginoon, kayong aming sandalan, kayo ang aming sandigan, Panginoon, upang marating namin, Panginoon, ang aming takbuhin na kami, Panginoon, ay makarating sa inyo at makareceive kami, Panginoon, ng inyong pangako na buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyo ngayon pong umagang ito. Gamitin nyo, Panginoon, ang oras na ito at habang kami nagbubulay-bulay ng inyong salita, maranasan po namin, Panginoon, ang pagsama ng inyong banal na Espiritu. Salamat sa inyo, Holy Spirit, ngayon pong umaga. Mataas kayo, maparangalan kayo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa inyo po namin ibinabalik ang papuri, ang pasasalamat at ang pagdakila sa pangalan ni Jesus.
Amen. Ngayon pong umaga ay tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita. Dito po sa aklat ng Revelation o Pahayag, chapter 2, verse 2, hanggang sa sumusunod na talata. Dito po sa aklat ng Pahayag, chapter 2, verse 2, ito po yung sinasabi. Nalalaman ko ang ginagawa mo, ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masama. Sinubok mo ang mga nagpapanggap na mga apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Sa 3, alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi ka nanlupaypay. Sa 4, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal, tulad ng dati. Sa 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong mga masasamang gawa at gawin mong muli ang ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, paririyan ako at aalisin ko sa iyo ang kinalalagyan ng iyong ilawan. Sa 6, ngunit ito naman ang pinupuri ko sa iyo. Kinapupuutan mo ring tulad ko ang ginagawa ng mga Nicolaita. Sa 7, kung may pandinig kayo, dingginin niyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia at sa mga magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatang kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay na nasa halamanan ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Okay. Purihin po ang Diyos ngayong pong umaga. Ang aklat po ng Pahayag ay chapter 2 ay nagbibigay ng mga babala. Nagbibigay ng hamon, nagpapalakas po sa bawat mananampalataya. Na kung ating titingnan po dito, yung verse 2, verse 2 na ang sabi dito sa chapter 2 verse 2, nalalaman ko ang ginagawa mo ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga. Kung ating pong titingnan sa ating pong kasing paglilingkod sa Panginoon, napapagod tayo, napapagal tayo, maraming isipin, maraming gawain, at marami mong makaka-encounter sa buhay. Pero ang sabi po dito sa sumunod na salita ay magpagtitiyaga. Kung ating pong titingnan yung pagtitiyaga, talaga meron kang mararanasan, meron kang makaka-encounter sa buhay paglilingkod. At ito yung mga bagay na inihahamon sa atin ng ating Panginoon. Oo, marami ang mga bagay na ito, pero kailangan po natin yung pagtitiyaga. Yung katiyagaan sa paglilingkod, yung katiyagaan gumawa sa ministry, yung katiyagaan na ikaw ay pumunta ng mga Bible study, maghayag ka ng salita ng Diyos, at maraming tao yung makakakita sa iyo na waring iba ang pagkakatingin sa iyo. Pero lagi po nating tatandaan, yung sinasabi po ditong pagpapagal ay ito na po yung mga bagay na nais makita sa atin ng Diyos. Yung pagpapagal at yung pagtitiyaga, ay ito yung nais nating patunayan, sa mga tao na yung ating pagpapagal ay hindi nawawalan ng kabuluhan. At kung ating pong titingnan po dito sa sumunod na talata, ang sabi po dito, alam kong namumuhi ka sa masama. Sinubok mo nga ang mga nagpapanggap na ang mga apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Ito po yung ating pinanghahawakan. Kung ating pong titingnan, yung ating pong pinanghahawakan na salita ng Diyos, yung ating basihan, yung ating basihan na salita ng Diyos na ating dinadala ay talagang, kumbagay ating pong pinanghahawakan na si Kristo yung Diyos na siyang tagapagligtas. At napaka-amazing po yung ang ginagawa ng ating Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya, ng kanyang mga lingkod. Na kung ating pong titingnan, yung pagsama sa atin ng Diyos habang tayong naglilingkod sa Kanya at nais nating makasunod sa Kanyang kalooban. Yung pagsama po sa atin ng Diyos ay hindi nawawala ng kabuluhan. Pinakikita ng Diyos na tayo na sa totoo at na tayo ay nasa katotohanan. Kaya makikita po natin sa ating mga buhay, na ating mga lingkod, na kahit tayo po ay naroon na sa ganung kalalagayan, kinakapos sa pangangailangan, nasa destino ka, kinakapos ka sa pangailangan, naroon po bagay yung katiyagaan na ginagawa mo yung pagkatawag sa atin ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos ay isang paglilingkod. Kaya lagi tayong hinahamon ng chapter na ito, ng chapter 2 ng Pahayag. Hinahamon tayo kasi nagtitiis tayo dahil tayo ay nagmamahal sa Panginoon. Wala tayong, kumbaga makikita po natin dito na tayo po ay
lubos yung ating pagtitiyaga at katyagaan sa paglilingkod. At kung ating pong titingnan, pasininho na natin sa verse 3. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ka ng maraming hirap, alang-alang sa akin. Ito na po yun eh. No? Ito sa verse 3, kung ating pong uunawain, basahin ko po uli. Alam ko ring matiyaga ka, nagtiis ka ng maraming hirap, alang-alang sa akin. Pasininho natin. No? Kung ating pong papasinin po dito sa verse 3, ito po ay isang hamon, kumbaga isang pagtaas ng Diyos, isang parangal ng Diyos sa bawat mga lingkod, no? Isang parangal ng Diyos sa bawat mga lingkod, no? Alam ko ring matiyaga ka at nagtiis ka ng maraming hirap alang-alang sa akin. Ginagawa natin yung pinakamabuti nating magagawa para sa Panginoon, para sa kaluguran ng Diyos, hindi sa para sa kaluguran natin, no? At ito yung mga bagay na tinitingnan sa atin ng Diyos. Ito ho yung kumbaga ay ito ho yung gustong makita sa atin ng Diyos ng mga lingkod o mga nakikinig sa salita, mga nakikinig ngayong umaga. No? Binibigyan ko po ng hamon ang bawat isa sa atin. Mga mahal na mga kapatid at tagasunod ni Kristo, tayo po ay tinawag ng Diyos sa isang pagkatawag na wala tayong pagsisisihan. Tinawag tayo ng Diyos na hindi tayo magsisisi sa ating ginagawang paglilingkod. Bakit? Lagi nating hanapin ay yung kalooban ng Diyos para sa buhay natin. Lagi nating sundan at lagi nating makita yung gagawin ng Diyos habang tayo naglilingkod sa Kanya. Minsan tayo ay ginagawa ho natin, gusto nating pakilusin ang Diyos. Gusto nating pakilusin ang Diyos sa buhay natin, doon sa nais natin. Hayaan natin na patuloy na ang Diyos ang kumilos sang-ayon doon sa kanyang kalooban sa buhay natin. Mga kapatid, napakahalaga po nito. Hayaan po natin na ang Diyos ang kumilos sang-ayon sa gusto niya. Huwag ho nating pakilusin ang Diyos sang-ayon sa gusto natin. Mga kapatid, ito ho yung tinitingnan sa atin ng ating Diyos. Kung sinasabi po dito sa verse 3, alam ko ring matiyaga ka at nagtiis ka ng maraming hirap alang-alang sa akin, ito po yung gustong makita sa atin ng Diyos. Ituloy-tuloy po natin kung ano man po yung ginagawa natin sa harapan ng Diyos na paglilingkod natin, ano man yung ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. No? Gawin po natin itong isang pinakamabuting bagay sa ating buhay, na gawin po natin itong isang makabuluhang bagay, para po makamtan po natin yung pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yung pagtitiis, yung pagtitiyaga, no? Kahit maraming hirap, hindi natin alang-alang yung maraming hirap na yan ay bahagi na lamang ng buhay ng ating paglilingkod. Pero ang sabi po dito sa sumunod na tayo, ang sabi po doon, ang sabi po, kung ating pong titingnan dito sa verse 3, ang sabi po dito, at hindi ka nandupaypay. Ito po yun eh. Sa habang tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos at ginagawa natin yung ipinagagawa sa atin ng Diyos, hindi po tayo nandulupaypay, bagkus binibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan. No? Makikita po natin yung kalakasang nagmumula sa Diyos. Pero lagi po nating tatandaan, mga kapatid ko sa Panginoon, mga mahal ko pa sa Panginoon. No? Habang tayo po ay nag-iinit sa paglilingkod sa Panginoon, no po, ay lagi po nating tatandaan, lagi po nating tatandaan kasi ang ranya ho ng sanlibutan, kapag nakita po natin ang ranya ng sanlibutan na mga bagay na ipinakikita ng kaaway, no? Ito po yung lagi nating paghandaan po natin ito. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, ang sabi po dito, humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway ninyo ay parang yung umuungal. Ang sabi po doon, at aali-aligid, naghahanap ng masisila. Ito po lagi po nating tandaan. Habang tayo po ay nag-iinit sa paglilingkod, sumusunod tayo sa kanyang kalooban, ipinakikita ng kaaway yung rangya ng sanlibutan. No? Yung rangya, yung bagang nakikita po natin sa sanlibutan na siyang magbibigay sa atin ng daan upang tayo ay tumalikod sa Panginoon, upang manghina tayo, upang manglupaypay tayo. Kaya lagi sinasabi po dito yung pagtitiyaga at pagtitiis eh. Kaya ang sabi po dito, humanda kayo at magbantay. Ang diablo na kaaway, no, ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Sino po yung sisilain ito? No po, pansinin natin, ang sisilain po nito ay yung totoong pusong naglilingkod sa Diyos, yung totoong pusong nais makasunod sa kalooban ng Diyos. Ito po yung binabantayan ng kaaway po natin. Kaya lagi po natin paghandaan yung ating paglilingkod kasi ay hindi puro
Oo, nasa maginhawa tayo na paglilingkod, pero hindi lahat maginhawa. Kasi minsan yung mga trials at pagsubok natin mga mararanasan, ito yung magiging daan para maging matatag tayo. Hindi natin masasabing matatag kung hindi tayo makakaranas nito. Pero salamat sa Panginoon, lagi tayong binibigyan ng pag-asa, lagi tayong binibigyan ng pagkakataong makalapit at makadulog sa Kanya. Kaya ang sabi po dito, marami po ang mga bagay na sinasabi po dito. Ito na po yung isang bersikulo na kung saan ay magbibigay sa atin ng linaw. Ang sabi po sa verse 4, sabi po dito, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Ito na po yun. Kapag naagaw ng kaaway, yung init ng iyong paglilingkod, no, ito ay hinahanap sa atin ng Diyos. Lahat ng bagay na ating ginagawa, kinikilo sa ibabaw ng mundong ito, lahat na maging sa ating pagsasalita. Mga kapatid, no, mga kapatid, alam ng Diyos ano man yung ginagawa po natin sa buhay natin ito. Yung iniisip pa lang natin, alam na ng Diyos. Kaya kung may mga bagay tayo na hindi nagagawa, no, na hindi karapat-dapat sa Panginoon, mga kapatid, gawin natin itong isang maging basihan, ang salita ng Diyos, na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Kaya sabi po dito, ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo, no, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal. Mga kapatid, kung tayo ay nagmamahal sa Panginoon, maraming mga paraan na dapat po natin gawin. Kapag ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, laging naglalaan ka ng oras. Kung ano yung mga bagay na mahalaga sa iyo na dapat mong gawin, hindi mahalaga yan para sa atin, kundi ang mahalaga ay yung pag-ibig natin. Kung tayo ay merong pag-ibig sa Diyos, lagi kang nagnanasa sa puso mo na makadalo sa gawain, magawa mo yung mga bagay na nais paggawa sa atin ng Diyos, maka-encourage ka sa iba, makahamon ka sa iba. Tayo ay pinili at tinawag ng Diyos sa isang paglilingkod. Kung nagmamahal tayo sa Panginoon, ang sabi doon, kung tayo ay nagmamahal sa Panginoon, yung pagmamahal na ibinigay, yung gusto nating ibigay sa Panginoon, gawin po nating isang makatotohanan, no? Makatotohanan sa ating mga puso na pinapatunayan natin na mahal natin ang Diyos sa mga bagay na ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon ngayong pong umaga. Lubos na pag-initin po natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang sabi po dito, basahin ko ulit po yung verse, ngunit ito ang pinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Ano ang mga bagay na minsan ay ano yung mga bagay na minsan ay nalilimutan natin yung pagmamahal sa Panginoon? Minsan kapag naalaala natin yung dating buhay natin, no? Parang gusto nating balikan, no? Pero yung init ng pagmamahal natin sa Panginoon, yung pagnanasa ng ating puso na tayo ay magamit ng Panginoon. Ang sabi po dito, at kapag tayo po ay nagkakaroon kapag habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, maraming nakakakita sa atin ng mga hindi kapananampalataya. Kaya ang sabi po nila dito sa 1 Peter chapter 4 verse 4, nagtataka nga sila kung bakit hindi na kayo sumasama sa gayon sa kanilang magulong pamumuhay, kaya nilalait kayo. Ito po yung isang bagay, no? Isang bagay na lagi po nating tatandaan, yung init ng ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag nating pagdaramdamin ang ating Panginoon. Narito na tayo sa ganitong buhay paglilingkod. Ang bawat isa sa atin ay haharap sa kahukuman ng Diyos, no? Ano ang sasabihin sa atin ng Diyos kapag tayo humarap sa hukuman? No? Kaya ang sabi po dito, ngunit ipinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin ngayon, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Mga kapatid, no? Yung init ng pagmamahal natin sa ating Panginoon ay hindi nagbabago. Kinakailangan ito ay hindi nagbabago at pinanghahawakan natin. Bukod sa pinanghahawakan natin, atin pong ipinapamuhay yung pag-ibig natin si Kristo. Pag-ibig natin sa Panginoong Hesus. Yung pag-ibig natin sa banal na Espiritu, nasain natin na ang Holy Spirit ay makakilos, mangusap sa atin para mapaglabanan po natin, no, yung mga bagay na makaka-encounter natin sa buhay na kung saan ito ay magbibigay sa atin, no? Magbibigay sa atin ng isang pag-aagam-agam sa ating paglilingkod. Mga kapatid, mahal ho tayo ng ating Diyos. No? Mahal ho tayo ng ating Diyos.
Ano ang dapat po natin gawin? Salamat po sa Panginoon. No? Salamat po sa Diyos. Bakit meron pong ganitong programa na ginagamit ang Panginoon? No? Isang napakalaking pribilehiyo po sa bawat isa na nagsasalita sa FB Live. Bakit? Nakakapagbigay hamon ho tayo sa iba na magpatuloy sila. Nakakapagbigay hamon tayo po sa iba para makamtan nila yung pangako ng Diyos. Kaya isang daan ito, pinapatunayan lamang ng Diyos na marami ang paraan. No, marami ang paraan para maabot ng salita ng Diyos yung mga taong hindi naaabot ng salita ng Diyos. Kaya lagi ho tayo nakasubaybay, lagi tayong nakikinig, lagi tayong nanonood ng epilad na ito sa tuwing umaga. Umaga pa lang pinagpala na tayo ng Diyos. Bakit? Ang kabutihan ng Diyos ang ating pinag-uusapan. Salamat po sa Diyos. No? Isang mabuting bagay, isang pribilehiyo po sa atin na tayo ay makapakinig ng salita ng Diyos. Magtuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod. Ano man yung papel natin, ano man po yung ating ministeryo, sa ministeryo na ating kinabibilangan. Mga kapatid, pagyamanin ho natin ito. Ito yung gustong makita sa atin ng Diyos. Ito ho yung gustong manatili sa atin ng ating Panginoon. Yung init ng pagmamahal sa Kanya. Oo, napapagod tayo, nagtitiis tayo. No? Nagtitiis tayo, napapagod tayo, pero naroon yung pagmamahal ng Diyos eh. Hindi nawawala. Bakit ho nakasabi ko? Kasi yung pagmamahal ho ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos ay nararanasan natin. Kasi paggising pa lang sa umaga, minahal na tayo ng Diyos. Bakit? May buhay at hininga tayo na ginagamit. Kumbaga po ay isang bagay ito na hindi kayang talamparan ng salapi. Hindi kayang hindi may halin tulad sa salapi. Kasi napakaraming tao ngayon nasa ospital, may karamdaman, at sila po ay nasa bingit halos ng kamatayan. Pero salamat sa Panginoon, tayo po yung ginagamit ng Panginoon para sa kanila. Ipagpanalangin sila, idulog sila sa Diyos. At ito yung ating ministeryo sa ibabaw ng mundong ito. Marami ang tao, no? Marami ang tao, pero tayo yung pinili at tinawag na Diyos para gamitin niya para sa iba. Kaya salamat po sa Panginoon ngayon pong umagang ito. Hayaan natin na tayo ay patuloy dumulog sa Diyos. Ipanalangin po natin ang ating bansang Pilipinas. Ipanalangin po natin ang ating pong ang ating pong denominasyon na Door of Faith. Salamat po sa Lord. Tayo po ay patuloy na dumulog sa Diyos ngayon pong umaga. At ilapit natin sa Panginoon. Marami po nating dapat ilapit sa Panginoon. Pero lagi nating tatandaan, ang Diyos po ay tutugon sa ating panalangin. At ito'y napatunayan ng bawat isa sa atin. Tayo po ay magkaisa sa panalangin ngayong umaga. Purihin kayo aming Diyos. Salamat Panginoon sa maiksing aming pagbubulay-bulay ng inyong sa mga salita. Salamat Panginoon sa banal na Espiritu na siya nagbibigay inspirasyon sa amin upang kami magamit Panginoon sa FB Live na ito. Lord, salamat. Ngayon pong umaga, Panginoon, sa amin pong sama-samang pagdulog at pananalangin. Amin pong idinidulog, Panginoon, ngayon pong umagang ito ang amin pong bansang Pilipinas. Nakikita po ninyo, Panginoon, ang nararanasan ng amin pong bansa. Marami po, Panginoon, ang mga kriminalidad. Marami, Panginoon, ang mga trahedya, Panginoon. Lord, maging ang kaguluhan sa Philippines, Panginoon. Lord, wala po kaming magagawa kundi ito ay maidulog lamang namin sa inyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang may control, Panginoon, ng lahat ng bagay, Panginoon. Kayo ang may magagawa, Panginoon. Wala kaming magagawa kung wala po ang pagsama ninyo. Kaya naman ngayong umaga, Panginoon, maging sa aming Presidente, Panginoon, dinudulog po namin. Lord, kayo po yung gumawa kumilos, Panginoon, para sa Kanya, na mapamunuan, Panginoon, ng aming pong bansang Pilipinas, na mayroong katotohanan, katuwiran na lumalakad ayon sa iyong pong mga salita. Maging sa lahat ng mga kabinete, Panginoon, na Kanyang nasasakupan, Lord, I pray, Panginoon, magkaisa sila, Panginoon, na kilalanin kayo bilang Panginoon na tagapagligtas. Lord, gamitin niyo, Panginoon, ang inyong mga lingkod para sa kanila, Panginoon. Hallelujah. Hindi namin sila nakikita o nakaka-encounter, Lord. Kayo, Panginoon, ang mas higit na nakakakita sa kanila. Kaya, Lord, ang aming pong bansang Pilipinas ay aming pong idinulog sa inyo, Panginoon. Kayo ang may hawak nito. Kayo ang may control nito, Panginoon.
Salamat po sa inyo, Panginoon. Lord, amin din pong idinudulog, Panginoon, ang aming pong denominasyon ng Door of Faith, O God, Lord. Sa pangunguna po ng aming Superintendent, Pastor Joseph Masaredo, Lord, gamitin niyo po siya para sa amin. I-bless niyo po siya, Panginoon. Ano man, Panginoon, nais niyo ipagawa para sa kanila. Lord, kayo nga po, O Diyos, yung patuloy na sumama at samahan, Panginoon, ng banal na Espiritu. I-bless niyo po, Panginoon, ng Pastor Masaredo. Ano man, Panginoon, yung kanyang karamdaman, nararamdaman, Panginoon, physically, mula ulo hanggang dalampakan ng kagalingan ay patuloy niyong ipagkaloob sa kanya. Lord, pagpalain niyo ang aming pong superintendent, Panginoon. Kasama po ang kanyang asawa, ang mga anak, Panginoon. I-bless niyo po sila at patuloy na sila gamitin niyo, Panginoon, para sa amin at sa marami pang taong nais abutin ng inyong pong mga salita. Salamat sa inyo ngayong pong umaga. Amin din pong idinadalangin ngayon pong umaga, Panginoon, ang District 1, Panginoon, hanggang District 9, Panginoon, Lord, sa mga District Supervisor, amin pong dalangin, Panginoon, ngayon pong umaga. Patuloy na gamitin niyo siya, Panginoon, sa bawat distrito, Panginoon. Lord, ano man, Panginoon, yung nais at plano mo para sa bawat distrito, Panginoon. Tulungan at turuan mo, Panginoon, ang bawat mga district supervisor na mapamunuan, Panginoon, na mayroong ayon at banal na takot para sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Pinagpapala ko po ngayong umaga, Panginoon, ang bawat mga district supervisor, Panginoon. Abutin ang kabawat kanilang mga pangailangan. Maiayos ang bawat district, Panginoon. Lord, maging sa amin pong district supervisor, Lord, nasaan man siya, Panginoon, ngayon. Lord, kayo nga po, Panginoon, yung patuloy na sumama, Panginoon. Ingatan at ang physical na katawan ay bigyan ng kalakasan, Panginoon. Pagpalain niyo si Ma'am Baby, Panginoon, na siyang nangunguna sa amin dito po sa lugar po ng Marinduque, Panginoon. Salamat sa kanyang buhay na patuloy siyang ginagamit para abutin kami, Panginoon, sa lugar na ito. Ang ingatan mo po siya at ang pagpapalay kanya po maranasan kasama po ang kanyang asawa at mga anak, Panginoon. Lord, ang pagkalinga po ninyo sa pamilya Masaredo ay kanila pong maranasan. Salamat sa inyo, Panginoon. Amin din pong idinadalangin, Panginoon, ang bawat pastor, Panginoon, ng Door of Faith, Panginoon, ng bawat distrito, Lord. Ano man, Panginoon, ang pinagdaraanan ng bawat mga pastor, may mga pangailangan financial para sa church building, Lord. I pray, Panginoon, na patuloy niyo siyang abutin, Panginoon, Lord. Abutin niyo po kaming lahat, aming Diyos. Kami po ay walang sapat na halaga. Kami po lumalakad lamang sang-ayon sa iyong kaluban at biyaya, Panginoon. Kaya, Lord, alam po namin, Panginoon, na kayo ay tutugon sa bawat mga pastor na mayroong mga pangailangan. Lord, marami po ang mga pangailangan ng mga pastor. Marami po, Panginoon, ang mga plano. Pero, Lord, kayo yung may karapatang magpatupad nito. Salamat sa inyo, Panginoon, ngayon pong umaga. Pagpalain niyo ang bawat mga pastor, Panginoon, na pagkatiwalaan ng inyo pong ministeryo at pagpalain din po ninyo, Panginoon, ang bawat mga mananampalataya. Lord, gumamit kayo ng mga mananampalataya makakatulong at makakatuwang ng inyo pong mga lingkod. Salamat sa inyo, Panginoon. Ako po ay nagre-release, Panginoon, ng blessing, Panginoon, sa amin pong lahat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lord, huwag kayong magkulang. Bagkus, Panginoon, palagi po ninyo kaming abutin ng inyong pong pagpalang kamay, Panginoon. At ito po yung laging hinihiling namin. Kung kami man, Panginoon, ay lumalakad sa pananampalataya, Panginoon, wala kaming ibang pananampalataya kundi kayo, aming Diyos, ang itinataas. Salamat sa inyo, Panginoon, sa bawat mga accomplishment namin. Lord, ito'y walang kabuluhan, Panginoon. Yung bawat mga accomplishment namin, malibang ito, Panginoon, ay may pagsama po ninyo. Salamat sa inyo ngayong pong umagang ito, Panginoon. Pagpalain niyo, Panginoon, ang bawat mga church anniversary, Panginoon, na darating at darating pa, Panginoon. Kayo ang kumatag po sa lahat ng kanilang mga pangailangan. At ang bawat mga plano, Panginoon, ang bawat mga naisin, Panginoon, ang bawat mga panukala ng inyong mga lingkod, Lord, ito'y magkaroon ng katuparan sang-ayon sa inyo pong mga kalooban, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa inyong umagang ito, na kayo, Panginoon, na magpapala sa bawat isa. Akin din pong idinadalangin, Panginoon, ngayon pong umaga, aming Diyos, ang lahat ng nakikinig at nanonood sa FB Live na ito. Salamat, Panginoon, sa programang ito, sapagkat mayroon kayong programang ganitong ginagamit, Panginoon, para abutin, Panginoon, ang maraming tao, Panginoon. Lord, sa bawat mga nakikinig, Panginoon, sumusubaybay sa FB Live na ito, Lord, akin pong hinihiling na patuloy po ninyo silang pagpalain, Panginoon. I-bless, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay, Panginoon. Hallelujah, kasama po ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat sa inyo, Panginoon, sapagkat kami mayroong pribilehiyo na makalapit at makadulog sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ito isang malaking pagpapala sa amin ngayong umaga, Panginoon, na kami magamit ninyo at makapakinig kami ng inyong pong mga salita. Salamat sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Kayo ay Diyos na tapat, Diyos na mabuti, Panginoon, Diyos na kumakalinga, Diyos na laging nariyan, Lord, Diyos na laging nakatunghay sa amin. Kaya, Lord, hallelujah.
Hallelujah, ang aming pong mga papuri at pasasalamat, Panginoon. Hallelujah, ay patuloy po namin sa inyong pinagkakatiwala. Purihin kayo aming Diyos. Dakila kayo, tapat kayo, Panginoon, na pumili at tumawag sa amin. Kung kami man, Panginoon, ay dumaraas sa iba't ibang sitwasyon ng aming buhay paglilingkod, Lord, nariyan kayo para sagipin kami, para alalayan kami, para ibangon kami, para itaas kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat pa yun, Panginoon. Pinagpapala ko po, mga Panginoon, ang lahat ng manakikinig ngayong pong umaga. Hallelujah, hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Lagi kami, Panginoon, hiling po namin na lagi kaming makapanatili, Panginoon, sa iyong kalinga, sa iyong pag-ibig, sa inyong kahabagan, Panginoon. Purihin kayo, dinadakila po namin kayo, pinasasalamatan namin kayo ngayong umaga. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Diyos. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless po.